Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Ken. Maligayang pagdating po sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Harinawa ang inyong pagbisita po dito ay magdala po ng mga espiritual na biyaya sa inyong buhay na inyong kakailanganin. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahangos sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito ay isagawa. Kinakangkam nila ang lupa ng may lupa. Inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalugog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa bayang ito. Walang makapitigil sa akin. Hindi na kayo muli magmamataas at magpapapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyo'y uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol. Inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambayan at binigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na iyo ay haatin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalot tampalasan, naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon. Tinutuya ng masakim, sinusumpa ang Panginoon.
Sa kanyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom. Ganito ang iniisip sa tuwinan niyang buhong. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinong aring magsalita, lapastangat magbanta. Masakit kung mag-usap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang at ang nasay, patayin ang walang salat, walang malay na nilikha. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Wala nang maasahan sa iyo, nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Magsitayo po na. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya ay sa lansangay, tinig lamang na panaanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kamakailan, siguro nakita po ninyo sa balita yung isang motorcycle rider na sinaksak. Tapos after siguro 1 day or 2 days, meron na nagsi-circulate na picture ng isang mama na mugshot na yung binugbog, yung talagang ang mukha na siya pala ang sumaksak doon sa motorcycle rider. Ano po naramdaman po ninyo doon? Nakita po natin nakakaawa yung motorcycle rider. Naghahanap buhay lamang, sinaksak pa ng pasahero. Nung nakita na nabugbog, yung nanaksak, ano ang naramdaman ninyo? Di ba parang nakakayaman sabihin, pero ito ay satisfying. Dahil parang nakamit ng kahit papaano ang paghiganti, pero parang kulang pa rin dahil buhay ang kapalit. Mga kapatid, ito po yung problema sa paghiganti. Ito po ang problema sa paghiganti. It feels dangerously satisfying. Kapag tayo po ay ganyan na po mag-isip, medyo delikado po. Medyo delikado. Dapat hinahayaan na po natin na mangyari kung ano man ang mangyari, pero wag naman sana po nating isipin
o pakaisipin yung sarap ng paghiganti. Bakit? Delikado po ang paghihiganti. Dahil isipin po ninyo, paulit-ulit na lang po itong mangyayari. Kapag kayo ay naghiganti, kayo ay madadala sa dangerous po na loop. Paulit-ulit cycle po ng paghiganti. Nasaktan ka, sinaktan mo, tapos sasabihin niya, mas masakit yun babalikan din kita. Paulit ng paulit po yun. Paulit-ulit. Kanina lamang pong umaga, pagkagising ko po, pagkatapos ko po tapusin ang aking pagninilay, tumingin muna ako ng Facebook. Ang tumambad sa akin, sa GMA News, meron pong sinaksak sa pisngi at sa likod. Dahil siya ay binuli siya ng biktima. O, di mo? Parang ang hirap pakinggan, biktima, pero ng bully. Kaya delikado yung laging iisipin ang paghiganti kasi nag-e-escalate yung mga minor na dispute, nagiging major at makukulong pa. Tapos kapag ikaw ay naghiganti, posibleng ikaw pa ay ma-isolate. Bakit? Dahil ikaw ay bitter, dahil ikaw ay nag-resort to violence, baka ang iyong mga kamag-anak o mga karelasyon, mga relationships mo in general, friendships, workplace na relationship, mga close relationships mo, maiilang sa iyo, baka ikaw ay ma-isolate dahil ikaw pala ay gayaan. Tapos katulad nga po nung kanina, kapag ikaw ay naghiganti, may legal consequence naman. Ikaw naman ay makukulong. Tapos kapag ikaw ay nagpaplano pa lamang gumanti at pinagpaplanuhan mo ng maigi, ang mental health mo naman ang masisira dahil ilang araw mo pinagpaplanuhan, pinag-iisipan kung paano ka gaganti. Bakit ko po sinasabi yung ganito, mga kapatid? Dahil ang ating Panginoong Hesus, isipin po ninyo, ipapapatay ng mga Pariseo, anong ginawa po niya? Umalis siya roon at patuloy na gumawa ng mabuti in silence. Huwag daw ipamalita. Yun lamang ang kanyang ginawa. Umalis roon, gumawa ng mabuti. Mga kapatid, yun po ang mas healthier sana na alternative bilang pong mga anak ng Diyos. Bilang kayong mga maninimba at mga deboto ni Santo Padre Pio. Napakahirap po kasi kapag kayo ay maghiganti, hindi po ninyo bibigyan ng chance na kayo'y gumaling sa pamamagitan ng pagpapatawad. Sa pamamagitan na ang Diyos po natin ay maawain, pero siya'y makatarungan. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. Vengeance is mine. Hayaan niya ang Diyos na ang bahala sa Kanya. Ang ating Diyos maawain, pero siya'y makatarungan. Maniwala po kayo. Hayaan po ninyo ang mangyari. Pero pag kayo na mismo, if you take vengeance in your hands, mas delikado po ang mangyayari sa inyo. It feels instinctively satisfying, mga kapatid, yung makasapak ka sa nanapak sa iyo. Pero ito'y mahihila ka lamang sa mas malalim na gulo. Kaya harinawa, mga kapatid, inyo pong baunin yung ipinapakitang aksyon ng ating Panginoong Hesus. Ano po yun? Gentle mercy. Hindi lang mercy, gentle mercy. Maamo at mahinahong awa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nililingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririndo sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kundi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami
ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayon sa araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ikaapat, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais na maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya.
Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikalima, sa darating na July 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba't iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina ng parokya. Available po ang ating mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Pwede po kayong mag-avail pagkatapos ng misa at ialay natin ito sa ating mahal na patrong Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang final blessing, isa pong paalala po sa ating lahat na mag-ingat po sa mga
nagnanakaw, nagpipickpocket dito po sa shrine. Bagamat ito po ay lugar kung saan tayo ay feeling natin tayo ay safe, marami pong nananamantala, marami pong naguulat ho na ninanakawan po. Ang target po kalimitan, ang mga PWDs, ang mga senior citizens at yung mga magulang na may stroller. Kapag iniwan po ninyo ang mga bag ninyo sa stroller o kaya naman kapag kayo nagpipicture-picture, ilalapag nyo po sa mga pews. Mag-ingat po tayo dahil hindi naman din po tayo nakasisigurado. Tapos pagka po kayo ay nakakakita po ng kahina-hinalang mga tao, i-report nyo lang po sa mga gwardya po na umiikot po dito sa shrine o kaya sa ating pong tanggapan dyan o kaya kung sino man po na nandito po sa sacristy, mga tao po ng Santo Padre Pio. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Ayunan ni Bayan, kanyang pagalingan tabang, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Gagawin po natin ngayon ang pang-umagang panalangin. Naanyayahan po lahat na magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina tambahin ang Diyos na may hawak ng buong day. Sa kanyang mapanlikhang kamay, Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging sa mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag pagtigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong mga magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. 40 inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. Ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay.
Tayo pong lahat sa awit. Purihin mo, kaluluwa, Hari ng kalangitan. Tayo'y tinubos niya hanggang sa kamatayan. Inako ang parusa at dalay kapatawaran. Purihin ang ating Diyos, alay ay kaligtasan. Dakilain mo ang Diyos na sa ating nagpapala. Siya ay may nahon, kung magalit di bigla. Sa ating mga anak niya ay sagana ang awa. Purihin ang ating Diyos, tapat siya't dakila. Kayo ring mga anghel, sambay ng ating Diyos. Mukha niya'y nasilayan, papurihan ang lubos. Kahit araw at buwan, sa Kanya ay maglingkod. Magkaisa ang lahat, purihin ang ating Diyos. Panginoon, malapit ka sa aming piling at ang mga tuntunin mo ay totoo. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako'y iintinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako ngayon, ang utos mo ang susundin. Madilim pa, ang lingkod mo ay gising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Hindi ako makatulog, magdamag na lang gising. At ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y tingin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko at yaman ikaw ay matuwid. Palapit ng palapit ang saki umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Iyang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Para para nung- nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, malapit ka sa aming piling at ang mga tuntunin mo ay totoo. Baginan mo ako ng karunungan mula sa Diyos at laging samahan ako sa aking ginagawa. Diyos ng aking mga ninuno at mahabaging Panginoon, Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng iyong salita, sa iyong karunungan nilikha mo ang tao upang maghari sa sanglilikha at pamamahalaan ang daigdig ng may kabanalan at katuwiran. At iralin ang katarungan ng may katapatan. Baginan mo ako ng karunungang nakaluklok sa tabi ng iyong trono at ibilang mo ako sa iyong mga lingkod. Ako'y alipin mo, anak ng alipin mong babae, isang taong mahina at madaling mamatay. Lubhang kakaunti ang pagkaunawa ko sa kautusan at kung paano yun pairalin. At kahit na ang isang tao ay maging ganap, wala rin siyang magagawa kung wala siyang karunungan na nagmumula sa iyo. Sumasa iyo ang karunungan at nalalaman niya ang iyong mga gawa sapagkat karap siya ng likain mo ang daigdig. Alam niya kung ano ang iyong kinalulugdan, kung ano ang mabuti at naayon sa iyong mga utos. Suguin mo siya mula sa kalangitan at mula sa luklukan ng iyong kaluwalhatian. Sa gayoy siya isa sa akin at sasamahan ako sa aking ginagawa at ituturo niya sa akin kung ano ang nakalulugod sa iyo. Alam niya at naaunawahan ang lahat ng bagay. Papatubayan niya ang lahat ng kilos ko at iingatan ako sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bahaginan mo ako ng karunungang mula sa Diyos at laging samahan ako sa aking ginagawa. Ang katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako ay walang wakas. Purihin ang Panginoon, dapat purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa sa Ama, Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako ay walang wakas. Pagbata mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos, kung gayon, lubusin niyo ang aking kagalakan, maghahari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa angat ninyong matanyag.
Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay sa kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakamanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Gawin nyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan, sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihatid nyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y humihibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ako'y humihibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ikaw lamang ang nais ko sa daigdig ng mga buhay. Sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ako'y humibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Magsitayo po ang lahat, tayong lahat sa puring awit ni Zacarias. Panginoon, iyong biging liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abra. Naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat nauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, bigyang liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. May tiwala tayong manalangin sa Ama. Diloob niyang ang Birheng Maria ay magigit sa lahat ng nilalang sa langit at sa lupa. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Nagpapasalamat kami sa iyo, Amang maawain, sapagkat ipinagkaloob mo sa amin si Maria upang maging ina at ulira namin. Sa kanyang pamamagitan, inisin mo ang puso namin. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Pinagpala mo si Maria na maging masunod sa iyong salita at tapat sa paglilingkod sa iyo. Sa kanyang pamamagitan, gawaran kami ng biyayang kaloob ng Espiritu Santo. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Pinatatag mo si Maria sa pina ng krus at pinuhos siya ng kagalakan sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Sa kanyang pamamagitan, alisin ang aming pagdurusa at palakasin ang aming pag-asa. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at reliyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan,
para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Tunghayan ang ina ng iyong anak at tingin ang aming dalangin. Sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, bukal at pinagmumula ng aming kaligtasan, may pahayag nawa namin ang iyong kaluwalhatian sa bawat araw ng aming buhay, upang kami makaawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating panalangin sa umaga. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ngayong umaga at available po ang ating mga rosas sa ating extension area. Maraming salamat po.